Welcome back to our YouTube channel. I am Janice Darcy. In this video, tuturo po natin kung paano mag-online appointment sa passport ngayong 2025. So, kaka-book ko nga lang po ng online appointment para po doon sa pinsan ko. So, isi-share po natin kung paano yung pag-online appointment. At pag-usapan na rin natin kung ano-ano yung mga dadalhin mo pagpunta mo ng iyong appointment. So, sana makatulong sa inyong video. Bagong lahat, huwag kalimutan mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page na Kaalaman Tutorials kung saan niyo po, depende kung saan niyo po ito napanood. Sa passport online appointment, paano ba ngayong 2025? So, syempre, ang pinakauna po natin gawin ay magpunta po tayo sa passport online appointment website. So, mag-open lamang po kayo ng Google or kahit na anong browser. So, pwede rin yung Google Chrome. So, kahit po sa cellphone ay pwede po kayong mag-book ng online appointment sa passport. So, i-search nyo lamang po passport online appointment. So, i-type nyo lamang po yan dyan po sa search bar. At makikita nyo na po dito. Meron ditong website ng passport.gov.ph. Tapos, meron dito, schedule an appointment. So, pwede na dyan na po kayo pumasok. So, pagka-click po ninyo ng schedule an appointment, ito na po yung lalabas ang website mismo ng DFA. Dito, makikita ninyo, mayroong schedule an appointment. So, meron din po tayong ginawang video na in-explain po natin yung mga requirements po para sa passport. So, i-click po natin itong schedule an appointment. Pwede rin na i-scroll down nyo lamang. So, pwedeng hindi na ninyo i-click dito. Pwedeng i-scroll down nyo na lamang. Tapos, ito yung i-click po ninyo ang Start Individual Appointment. Pero, siguraduhin na naka-check po itong maliit na box dito bago makapag-proceed. At ito na nga po yung pinaka-first page na bubungad po pagkatapos po nating i-proceed. So, ito na po yung para sa individual appointment. So, ibig sabihin ng individual appointment, isa-isa lang. So, hindi pwede, meron din para sa grupo kung marami yung ibubook mo ng appointment. So, dito, makikita mo yung region. So, automatic na yan. Asia Pacific na yung lalabas dyan. That is automatic. So, automatic na rin naka-fill up itong Philippines na country. Tapos, dito naman sa site ay kung i-click po natin itong maliit na arrow down, dyan po natin makikita kung saang branch po ng DFA ninyo gustong mag-book ng appointment. So, siguraduhin na yung accessible lamang po na branch or yung malapit na branch sa inyong lugar, doon po kayo mag-book ng appointment dahil doon po kayo dapat magpunta. Pagka-click po ninyo nitong site, kung nakapili na po kayo ng DFA branch, automatic na pong mag-fill up itong office name, ang office address at ang contact number. So, ayan, tingnan natin. Nandito yung mga listahan ng mga DFA branches. So, pipili lamang po kayo dyan kung saan ninyo gustong kumuha ng passport. So, pwede po ninyong basahin itong mga notice dito. Siguraduhin na pagkatapos basahin ay naka-check po ninyo itong maliit na box dito na I confirm that I have read, understood, and agreed to the above conditions. Kapag na-check na po ninyo itong maliit na box dito, saka pa lamang po mag-blue itong next na word at pwede nyo na siyang i-click. So, pagka-click natin ng next, ay nandito na. So, halimbawa, yung pinsan ko na binook ko nung nakarang araw, ay sa Dasmariñas, SM City siya kukuha ng kanyang passport. Kaya, yun ang pinili ko. So, automatic lalabas na kaagad dito yung mga available na date. So, ito pong mga nakapula po na pizza, yan po, ibig sabihin po niyan, nandito nakapula rin ay fully booked. So, ibig sabihin, hindi na po, puno na po ang mga nakapula na pizza. So, itong mga naka-green, yan po ang mga available. So, meron, halimbawa, pipili ka ng, halimbawa, ito pinili ko, February 26. So, sa February 26 na pinili ko, automatic lalabas dito sa gilid ang mga available na oras at kung ilang slots na lamang ang pwedeng i-book. So, tandaan, so kung medyo maliit na lang yung slots na available, halimbawa itong 10 a.m. hanggang 11 a.m., yung available niya ay isa na lang. So, huwag ka nang mag-book niyan, lalo na kung medyo mahina tayo mag-type. Kasi kailangan, habang nagbo-book ka, ay 30 minutes lamang po yung allowed sa iyo na oras. Kailangan mong tapusin ang pag-book mo ng appointment sa loob ng 30 minutos
Kaya kung maliit na lang yung slots na available ay pumili ka na lamang ng iba pang oras. So halimbawa dito sa hapon, medyo marami pa yung mga available na bakante. Ibig sabihin ng slots, bakante po yan. So mayroon pang 17, mayroon pang 16, ayan. So siguraduhin na kung ano yung oras na pinili mo, yan yung oras na pupunta ka sa DFA office. Halimbawa, yung oras po nila ay, halimbawa, 1 a.m. to 2 p.m. So kung ito yung pipiliin mo, kailangan sa loob ng 1:00 hanggang 2:00 ay makapunta ka na ng DFA office para sa iyong appointment. So kung nakapili ka na, i-check mo rin po ito dito yung I'm not a robot. So ipagka-check mo yan ng green check, so merong lalabas na reCAPTCHA, sasagutan mo tapos magne-next ka na. So kapag naka-next ka na, so meron dito mga warning. Kailangan siguraduhin na kumpleto ang lahat ng detalye. Kailangan tama lahat ng ipi-fill up mo. Yung first name, middle name, last name, and date of birth are correct. So siguraduhin na tama dahil yan na po ang magre-reflect sa inyong passport. Yan na po ang makikita sa inyong passport kung ano ang ipi-fill up ninyo habang nag-o-online appointment po tayo dito. So kung okay na ang lahat, dapat naka-check po ito. I-check po ninyo itong maliit na box dito na I agree or malinaw sa akin. So pagkatapos mong i-check yung maliit na box, ay punta ka sa ibaba, scroll up mo lang. So makikita mo yung mga iba pang fill upan. So nandito yung phone number. So kung mayroon kang telepono, kung wala ay laktawan na lamang po yan. Tapos dito mo i-type ang iyong number ng iyong cellphone, mobile number dito. Sa email address naman, kailangan meron kang email address na active. Ibig sabihin, nakakapag-login ka sa email address na yan dahil doon po nila isisend ang lahat ng confirmation ng iyong appointment at doon din po nila isisend ang application letter, ang survey at ang iyong electronic na resibo. So, kailangan ay ma-access mo ang iyong email address na isusulat dito. Tapos dito naman, ay isulat mo ulit, confirm email address. So, isulat mo ulit or i-type mo ulit yung email address na sinulat mo dito sa itaas. Kapag hindi nagkatugma, magre-red po yan. So, dapat ay parehas yung email address mo dito sa dalawa. Dito naman sa last name, so syempre, apelyido mo. Ikaw na kukuha ng passport. So, tandaan ha na hindi po pwedeng mag-authorize ng passport dahil kailangan mong pumunta mismo, kailangan isa sa mga requirements yan na mag-personal appearance ka mismo dahil kukunan ka ng biometrics at picture. So, pagkatapos, dito apelyido mo, dito unang pangalan mo, dito ang middle name. So, middle name dapat kumpletong apelyido ng middle name mo or apelyido ng iyong ina pagkadalaga. So, dito sa date of birth, so, i-click mo lamang itong maliit na arrow down. Makikita, pipili ka na dyan ng buwan. Dito, pizza. Dito, taon. So, siguraduhin na tama dahil yan na po ang isusulat nila sa inyong passport. Sa gender, so kung lalaki, male ang piliin. Kung babae, female. Sa civil status, so lalabas dyan yung mga single, kung single ka, kung hindi ka pa kasal. Married, kung ikaw ay kasal. Widow, kung ikaw ay byuda or byudo. Tapos dito naman sa birth legitimacy, so automatic na ay ipi-fill up mo yan kadalasan ay by birth. So country of birth, so Philippines, tapos dito sa province kung saan ka ipinanganak, piliin mo dyan, lalabas dyan yung mga probinsya, tapos pati na yung mga municipality. So kung okay na lahat, i-click mo na itong next na word dito sa ibaba. Pagkatapos, sa susunod na page ay marami pang fill upan. So, yung impormasyon ng iyong father, ng iyong ama, at ang impormasyon ng iyong ina. So, dapat correct spelling lahat ng pag-type mo at siguraduhin na tama. So, dito, apelyido ng iyong ama. Dito ay ang kanyang first na pangalan. At dito ang kanyang middle name. So, dito, country citizenship, kung sa Philippines, so kung Filipino, so Philippines ang piliin. Dito, sa mother's information, so, maiden last name. So, tandaan. So, marami nagkakamali dito. Apelyido ng iyong ina pagkadalaga. Ibig sabihin, ang maiden last name, yan yung middle name mo ngayon. Kung hindi ka ikinasal ha, kung babae ka na hindi ikinasal.
Tapos dito sa given name, yung kanyang unang pangalan ng iyong ina. Dito naman sa maiden middle name, ibig sabihin, yung middle name ng iyong ina pagkadalaga. Tapos dito, kung Pinoy lamang, kung Filipino lamang po ang iyong ina, so Philippines din ang iyong pipiliin na country citizenship. Tapos click mo na ang next sa ibaba. Dito na lalabas ang application type. So, application type, basis of Philippine citizenship. So, application type, nakalimutan ko. I think yung pagpipilian dito ay yung unang lalabas dito ay new. So, bago or first time mong kukuha ng passport. Tapos dito, foreign passport holder. So, no ang piliin mo kung wala ka namang ibang passport sa ibang bansa. Tapos dito, kailangan i-fill up ang emergency contact person, yung tao na pwedeng makontak sakaling magka-emergency. Tapos isulat dito yung kanyang contact number. So take note na magre-reflect din po ito sa iyong passport. So click mo na ang next kung okay na. So ayan, nandito yung application type kanina. So ito nga po yung pagpipilian. So kung bago, kung magre-renew or kung nawala. So next, magpi-fill up ka rin po ng iyong current address. Ibig sabihin, ang iyong kasalukuyang tinitirhan. So dito ang city, dito ang province, tapos occupation, ibig sabihin kung ano yung trabaho mo. So pwede nang hindi lagyan ng office number. Lagyan ng complete address ng opisina kung ikaw ay trabahante. Tapos, click mo na ang next. So, ito na yung lalabas. So, itong lalabas dito, personal information. So, review na to kung tama lahat ng sinulat mo. So, kailangan ay i-review mo kung tama lahat ng spelling na iyong inilagay para sigurado. So, kung okay na po lahat, so dito makikita mo rin your selected appointment schedule. So, i-review mo rin kung tama ba yung pizza, yung oras, at yung branch kung saan mo gusto. Kasi baka nagkamali ka ng pag-click kanina. So, dapat ay i-review mo. Kung okay na lahat, i-check mo itong I'm not a robot. I-check mo rin po itong maliit na box dito. Tapos, confirm. So, siguraduhin na bago mag-click ng confirm, siguraduhin na tama po lahat. So, pagka-click mo ng confirm, ito na yung lalabas. So, pipili ka na kung ano yung gusto mo. So, regular processing lang. So, 950 pesos ang bayad. Tapos, 12 working days. So, 12 araw bago ma-release ang regular processing. Tapos, 950 pesos ang bayad. So, kung special processing ang pipiliin mo, so medyo mahal siya, nasa 1,200. Tapos, pipili ka rin dito ng payment method kung paano mo babayaran. So, take note na sa pag-online appointment ng passport, dapat ay bayaran kaagad or depende kung sa anong paraan mo babayaran, magbibigay sila ng oras, I think 24 hours na kailangan mong bayaran. Dahil kung hindi ay ma-forfeit or hindi matutuloy yung appointment mo. So, makakancel. Kahit na nakapag-appointment ka na, kung hindi mo binayaran, ay makakancel po yan. So, pipili ka, pwede sa e-payment, pwede dito sa e-payment, kung yan ang pipiliin mo, pwede dyan ang GCash, pwede dyan ang Paymaya at yung mga iba pang e-payment or electronic payment. Kung debit or credit card naman, so syempre, kailangan meron ka. Pwede rin magbayad over the counter. So, mamaya ipapakita natin kung saan maaaring magbayad. So, may listahan tayo niyan. So, pagkatapos, syempre, pipili ka rin ng kung pick up yung gusto mo or gusto mo na ipa-deliver. Pwede kasi, pwedeng i-pick up, pwede rin na ipa-deliver. So, kadalasan ay pick up. Ibig sabihin, babalikan mo pagkatapos ng kung ano yung pizza na isinulat nila sa iyong releasing slip. Bibigyan ka nila ng maliit na slip or maliit na papel. So, yun yung pizza kung kailan ka babalik para sa pag-release ng iyong passport. Kung delivery, mag-a-add ka ng 150 pesos kung i-deliver, gusto mong i-deliver sa iyo. Pero, 950 pesos lang sa regular processing kung pipick upin mo lang.
So kung nakapili ka na kung paano mo babayaran, so halimbawa yung pipiliin ko ay e-payment or GCash tayo. So mayroon siyang convenience fee na 50 pesos. So bali yung babayaran mo total sa GCash ay 1,000 pesos. So pipiliin mo lang yan. Tapos i-click mo itong I'm not a robot dito. Ayan. So kung debit or credit card naman ang pipiliin mo, so hindi ko nakita kung magkano yung yung convenience fee kung card yung gagamitin. So kung card ang gagamitin, dapat i-fill up to. So dahil GCash nga po yung gagamitin natin, so i-click natin tong I'm not a robot. Pagkatapos ay ida-direct na niya kayo doon sa inyo para mag-login sa inyong GCash. So pagka-login sa GCash, automatic babayaran na. Pagkatapos ay kailangan mayroon kayo ma-receive na resibo pagkatapos. So, ito yung lalabas pagkatapos mong i-click yung GCash. So, pay ka na ng 1,000 pesos. So, again, 50 pesos yung para sa convenience fee. So, ito na kapag bayad na ang iyong online appointment, ito na yung isasend nila sa inyong email address na inilagay kanina. So, kabilang ito sa mga dadalhin pagpunta mo ng appointment. So, ipiprint mo to dapat. So, bawal ang screenshot. Medyo stricto yung ibang branch ng DFA. So, bawal ang screenshot. Dapat ay iprint mo talaga siya diretso galing sa iyong email. So, download mo lang siya from your email tapos iprint mo diretso ng naka-PDF file. So, huwag screenshot. So, yung una, so ito, bali ito lang yung mga reminders. Tapos, yung dadalhin mo na papel ay itong application form. So, ang application form ay automatic na siyang may fill up base sa kung ano yung tinype mo during your online appointment. So, passport application form ito. Electronic receipt, itong pangalawa. At itong pangatlo ay ang survey. So, yung survey, doon mo na yan fill upan pagkatapos mong mag-process sa DFA. So, survey lang yan kung paano, kung satisfied ka ba sa performance ng teller, ng mga ganun-ganun. So, ang pinaka-importante, itong application form at ang iyong resibo. Siyempre, huwag kalimutan ang valid ID. Para sa kumpletong requirements, please watch our video. Ilalagay po natin sa comment section or hanapin nyo lamang po, kaka-upload ko lamang po dito sa ating YouTube channel at Facebook page ng kumpletong requirements para sa passport. And that's all for this video. Sana po ay nasagot ang inyong mga katanungan kung paano mag-online appointment sa passport ngayong 2025 at sana po ay nakatulong sa inyo ang video na to.